dapat kasi hindi pinaparada ng ganyan. eh. May bangketa tayo. Eto, okay lang siya kasi maliit. Hindi niya na-occupied yung bangketa. Ngayon, pagka ganitong mahaba na, dapat ito, nakapara na. Kasi nalagpas na sa ano eh. O yun, o. Okay, sila po ulit. Wala mayari? Pwede po dito sa bangketa. Tapos na mali po ito. Akala ko sir kasi one side. Opo. Ano ngayon sir? 17 sir. 16 to 31 dito dapat po. Tama po yun. Kaso po nasa bangketa po yun. Dapat dito. Kaya po. Dito pa? Opo. Hindi dito sa bangkay. Opo. Purong pagmamahal! Okay mga puro, again, dito po bawal mag-park, dito pwede. Kaya lang regardless ng one side parking, ito pong isang puting sasakyan nandito sa may bangketa. Hinahanap na po natin yung yung driver nito. Ayun, tinatanong na ni Officer Parama para matikita na lang. Tama lang nakadala yung L3 na yun eh. Makulit ang may-ari niyan eh. Sa tubigan niya sa taas. Sabi tama na daw. Makulit daw yung may-ari nun. Yung L300 yun lang po yung nakuha natin. Yung nandito sa walang driver. Dalawa yan eh. Yung mga puro, orasan na po ito. May complaint. Residential complaint po. Sa local government po kami. Basta may nag-complain. Sa kanyang Sabado sir, umikot na kami rito. Oo, sabi ng umaga no? Yes sir. Nag-warning na po kami sa inyo. Ay, nag-warning na, okay. Sinabihan namin kung ano po yung tama na kamali. Iwan po. Okay, yung mga puro, may driver na. Sir, sa inyo po yan sir? Motor? Ay, hindi po. Ah, hindi pala. Alam ko may-ari. Okay, sir, parang good morning, sir. TTMD, Morning, saludo sir. mga bossing. Bossing, meron silang one side parking dito Opo, sa area. dapat po nasa- Tapos ito po, Nasa bangketa po kasi. bangketa. Alright. Yung last Saturday, nag-abiso na rin tayo dito na ganito. May mga one-side parking. Kahit sa bangketa, bawal po. Alright. Thank you so much po, Officer Parama. So yung mga puro, yung kaso natin dito, may one side parking naman sila dito. Kaya lang, nakabangketa po kasi. Ayan, RA 4136 mga puro, bawal mag-park sa bangketa. Alright, yan, inaantay lang po natin. Ay, inaorasan na rin po yan. Pag 5 minutes po yan, gagawa na ng impounding notice. Bibigyan ng reference number. Hahanapin na po yun sa Marikina. Sa impounding sa Tumana. Wala bang nangyari ito? Walang driver? O, ba't hindi pa tinatawag? Eh mga puro, may lumabas na, naglalabalan daw yung may-ari para matikita na lang. So far mga puro, meron tayo dito isang NATO, yung 300, tapos may mga natikitan, mga tatlo yata o dalawa. Kasi ito, inaantay natin yung may-ari. Ayan, bababa na daw. As per kay Officer Parama, na-warningan na daw to nung Saturday. Nasabihan na daw sila. Ito na, ang driver. Sir, ano po yung sasakyan niyo po? Ito kaya galabala kasi natanggal. May license na lang po. Kasi kunin ko sa ano.
License lang sir, tapos issue lang kita ng ticket sir, tapos babalik ko sa inyo yung license sir. Para saan, sir? Issue po kayong ticket sir. Bawal po dito sir. Sidewalk po ito sir. Nakaraan po sinabihin na rin po ito sa kanto. Para po dyan sa regarding dyan. Eh baka pwede yun sir, pausapan na. License na lang po talaga sir. Magaling ganun sir? Ito lang po sa video sir. Tayo na. Hindi ko sa akin yan. Nagmamalasakit lang po ako. Mahirap kasi bisingin yung kapitbahay ko matutulog. Sinabihan ko na yan sila eh. Kasi matigas talaga ulo. Nakapurang mamalasakit lang si Bossing. Dito po pwede sila sa ano kasi may one side parking. Kaya lang wag lang po Hindi, sa tama naman ako bangketa. sir, 16 po kasi di ba? Tama po kayo kasi sir. Bangketa po ito, daanan po ng tao. Saan po kami pwede mag-park? Ito sir sa lapag. Ah, dito po. Huwag po sa bangketa sir. Ililipat ko na lang kaya sir. Issue ang kita ticket sir, lipat mo. Sa mga puro mukhang masarap daw ang tulog as per kay kuya nung ano, mahirap magising. At yun yata yung may-ari ng sakyan. Pag wala talaga, wala matutupo itong kanyang ano, sasakyan. Sino po mo yan? Sa inyo po yung pula. Patay sir. Nung Sabado sir, warning na lang po kayo regarding po dito sa bangketa. Tapos na mali po ito. Akala ko sir kasi one side. Opo. Ano ngayon sir? 17 sir. 16 to 31 dito dapat po. Tama po yun. Kaso po nasa bangketa po yun. Dapat dito. Kaya po. Dito pa? Opo. Hindi dito sa bangkay. Opo. May license po kayo sir? Patingin na lang ako sir. Alright, yung mga puro, consider naman yung team natin. Just to be fair lang, tikita na lang po sila lahat. Sakto lang naman ng oras, bumaba si Bossing, hindi pa nagagawa ng impounding notice. So ayan, titikita na lang po lahat. So may natikitan po tayo dito, dalawang motorsiklo, tapos isang sasakyan. At natow ng isang L300, tapos di ko alam kung hindi natin naabutan kung may natikitan dito. Yun, yung kay kuya, installed, natikitan na lang din. Alright. Tuloy lang po tayo mga puro. Again, paalala, pag may one side parking po sa inyong lugar, mag-park po kayo, wag sa bangketa, dun sa tamang side, wag sa bangketa. Alright, let's go guys. Puro magandang. Over the counter po Kalayaan dito po, dito sa building. Tapos 10 working days na po ito sir. Sir, mayroon kayo cellphone dala? Bigyan mo na yan, bigyan na lang ito. Ito sir yung sa online payment. Kung gusto nyo mag-online payment na Pwede rin po through Gcash sir, pwede rin po siya sa Paymaya. Or Landbank po. Palipat na lang po ako sir. Salamat. Ay, dito na pala sila eh. Pati doon sa kabila? Yes, marami yan po kanina, di ba? Oo. Ito. Okay, sila po.
mga puro, may nabutan tayo dito motorsiklo tapos dalawang closed van. So may mga driver kumakain yata sila dito, titikita na lang po. Pero yung price motor wala yata dito nangyari. Okay mga puro, kasama na dito Officer Calebag and Officer Valencia, titikita na lang po ito at diretso na po tayo bago natin Officer Francisco. Alright, yung mga puro, itong dalawa mayroon namang may driver naman at ayun, alam naman nila, admitted naman sila sa violation nila. So ito po yung fine yan. Yan yung penalty, illegal parking, obstruction. Alright, let's go guys. No parking, mabuhay lang yan mga puro. May naabutan tayo dito, isang parang L300, lawit na siya sa bangketa, lawit pa siya sa kalsada. Kasama natin dito Officer Francisco. Officer Francisco, good morning sir. Saludo mga boss. CTMD mabuhay mga boss. So mga puro, eto, pasok naman siya. So okay, actually may space pa doon, pero okay na to kasi open na yung kanyang open na yung bangketa. Pero eto, samantala ngayon na inaorasan na ito. At there's a grace period na 5 minutes. Gagawin na siya impounding notice, mabibigyan na siya yung reference number. Wala na tayong choice kundi ito, itong sasakyan. Okay mga puro, nakausap na po natin yung gwardiya dito na pinaalam sa kanila na bawal nga yung pinag-anuhan nito, yung pinag-parkan itong sasakyan. Hindi man bawal, hindi bawal, pwede sila dyan. Basta kakasa yung sasakyan niya na hindi harangan yung bangketa. Or else, pag ganun yung parking niya. Basta importante, nakalabas yung bangketa po. Wait lang po. Napatawag na po. Nasa taas lang. Ayun na, tinatawag na ni ate. Dapat kanina pinalipat yun. Dapat kanina pinalipat. Tinawag na ni ate. Nasa taas eh. Naalala niyo mga puro, dito may nagpapark din dyan. Ngayon okay na, natuto na sila, hindi na siya nagpapark. Ito paano, di ba? Kaya kailan pa ba ito nakaparada? Dapat kasi hindi pinaparada ng ganyan. May bangketa tayo. Eto, okay lang siya kasi maliit. Hindi niya na-occupied yung bangketa. Ngayon, pagka ganitong mahaba na, dapat ito nakaparallel Kasi na. nalagpas na sa eh. O yun, o. Mabuti ikaw, sir. Maalam mo, sir, di ba? Kasi daanan ng tao yan, Oo. sir. Inapat na kasi bangketa. Wala. Alright, yan mga puro, ginagawa na po ng mga impounding notice ito. At wala pa rin po yung driver. Sino yung nasa laptop na huling gumamit? Kayo po yung driver. Hindi po. Tumama po yung brother na sa passport. Tawagin nyo na para makasabay siya sa pumana. Sige na! Hoy!
puro may reference number na po ito. Hindi naaabutan, nandito na yata yung driver. Yung mga puro ayun, pedestrian. Kakalsada na siya, hindi sa dire-diretso sa dito. Oo, tulad po na itong isa. Ayan o. Ito po kasi lagpas na siya o. Pedestrian, mga puro. Isa lakad sila dito, andun sa kalsada na sila nadaan. Picture mo na lang, Tess. Picture mo na lang. Para may yan sa... Saka tama naman ito, magaling yung establishment, hindi siya misleading. Kasi yung guhit niya, hanggang doon lang talaga. Yung iba kasi hanggang bangketa, ito okay to. Sa plot ka, sir ah. Si Kuya, oh, alam niya yung ano, alam niya yung... Shout out. Mga ka-rider natin dyan. Sir, thank you sir. Buti pa si Bossing, alam niya eh, bawal sa... Bawal talaga sir. Thank you, boss. Alright, so yung mga puro, ilahin na po ito. At diretso Tuman Marikina, bibigyan na ng public notice niya sa driver. Sayang, hindi naabutan, sana natikita na lang. At sana, nag-ooperate na lang yung aking na sakyan. Sana, inano na lang, neutral na lang sana. Kasama rin natin si GMD Mapuro, di kasi pagaling sa Dex of the Tenas. Team leader natin, Officer Cortez, inang sa Malyari. Together with MMJ Seated 1, team leader natin dyan, Officer Martin. And dire-diretso pa po tayo, kasama nandito, Officer Galvez, Officer Maure. Siyempre, Officer Francisco, Officer Rance. Tuloy-tuloy lang po tayo. Let's go guys. Puro patumahan. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila para parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpiska na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years
years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag may tala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontes within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawa dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig sarap lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabi sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.